Now, we will proceed to the Baptist favorite. Ayan, ang lakas ng amen, ha? What is the Baptist favorite? Richard! Oh, so alam namin na bitin kayo kanina sa sessions, but this time, we'll give the floor to our beloved Bishop Freddy De Vega. Hey. Amen. Thank you so much. Magandang hapon sa inyong lahat. Especially sa mga pastors natin na talaga namang napakamapagmahal sa mga kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. I believe isang tamang hakbang ang pagkakaroon ng gawaing katulad nito. Alam natin na ang buwan ng Pebrero sa usapang kahit sa mundo, ito'y usapang pag-ibig. Pero siyempre, napakalaki ng difference ng pagtanaw ng Kristiyano, ng pagtuturo ng Biblia sa usaping pag-ibig, sa usapang pagtanaw ng mga wala sa Panginoon or masasabi nating sa usapang kaisipan ng mundo. That is the reason why it is an advantage for us to be here this afternoon. Amen? Sino mga nag-enjoy sa session? Wow, talaga ha? Alam ko, bitin yan kasi very short yung time natin. At bukas, Sunday. Alam nyo yan, pagka Sabado ngayon, automatic na ang kinabukasan, Linggo. At pinapaalala ko na, hindi naman magandang nandito kayo ng Sabado, tas wala kayo sa church ng Linggo. Ang ibig sabihin nun, hindi nyo iniibig ang pinakadakilang mangingibig. Yan ay ang ating Panginoon. Kaya again, good afternoon everyone. Ito ay patikim lamang, pero pwede tayong magkaroon ng part 2. Amen? So siguro bukas, i-part 2 na natin yan. Tayo pwede yon part 2. So yung iba gusto, party. Okay? So doon tayo sa part 2. And thank you sa ating host at sa ating pagkababae. Anong tawag? Basta yung mga host na lang natin, hindi sanay ang, di ba? Hindi tayo sanay sa katawagang gano'n. All right? So, lahat ng malungkot ngayon, pakitaas nga ang kamay. Wow, wala. Iisa lang, si Madam Rosa lang. Okay, so sa mga pastors' wives na kasama natin ngayon, na napaka-supportive sa mga ministries ng church natin. So, lagi nyo silang aalalahanin sa prayer and always appreciate them because I believe napakalaki ng role na ginagampanan din po nila. So, excited na ako sa mensahe ko ngayon eh. Pero, LCM ito eh. Di ba? Anong LCM? Love, courtship, and marriage. Ayan. So, dapat alam natin na ang pinakadulo ng lahat, marriage. Okay? Sino sa inyo ang nagbabalak mag-asawa? Pakitaas ang kamay. Kasi kung wala, hanggang doon lang tayo sa love at courtship, di ba? Hindi natin tatalakayin yung marriage. Pero, yun yung pinaka-kalubusan ng lahat. Yung bang sa ating pinaka-tinetema, pagka ganitong gathering, love, courtship, and marriage. Kasi, very interesting yung topic ko eh. Ang title ng message ko, Choose to be merry when you marry. Oo. Piliin mo yung maging masaya ka pag mag-aasawa ka. Siyempre naman po, lahat naman po siguro masaya kapag ka po nag-asawa. Hindi. Kasi may mga nagugulpi. Oo, baka updated kayo. Lumalabas doon sa natin, sa wall natin. Kamakailan lamang ay merong naganap na gulpihan, di ba? Nang nagsasama o mag-asawa. So, hindi masaya yun. Hindi masaya yung nakapag-asawa ka nga ng pogi, gugulpihin ka naman. At lalo namang hindi magandang pangit na ng pangasawa mo, gugulpihin ka pa. Di ba? Lalo namang hindi maganda yon. Di ba? At least kung pogi yung gumulpi sa'yo, pogi yung gumulpi sa akin. Pero yung pangit na, di ba? Tapos ginulpi ka pa. Pero hindi pinag-uusapan yung pogi at pangit yan. Okay? So ang pinag-uusapan natin, kalooban ng Diyos.
Oo, ewan ko kung a-agree kayo sa akin. Merong mga makikita niyong couple, na pagka natatanaw niyo sila, bigla kayo nagkakaroon ng yung tanong, bakit? Diba? Halimbawa, nakita niyo naglalakad sila, yung partner, yung bigla kayo napapatanong, ano nangyari? Para bang curious kayo, gusto niyong alamin yung storya behind doon sa paano nangyari yung lahat ng yon. Or maaaring hindi naman sa nakikita niyo. Maaaring naman sa kasama niyo mismo sa church. Di ba? Na nagtataka kayo, bakit? Ano nangyari? So, gusto kong malaman nyo na ang usapang partnership ay laging nasa kalooban ng Diyos. It is always good to make sure na kung mag-aasawa ka, ang mapapangasawa mo, kalooban ng Diyos. Ngayon, meron namang napangasawa mo, hindi mo pa nagugulpi, mukhang nagulpi na, di ba? May mga ganun po eh. Pero hindi tayo magpapa-apekto doon. Ang maganda, maka-attend tayo ng gawaing katulad nito. Amen? Oh, baka mamaya habang nagsasalita ako dito, ganun-ganun po naisip ko nung nakita ko si Bishop na kasama niya si Ma'am Maris. Ang tanong ko, paano nangyari? Bakit? Di ba? Remember the story? Ang panyo. Diba? Yung panyo. Yung iba sa inyo, mukhang hindi pa alam yung storya ng panyo. Ano po yun? May gayuma, may agimat? Hindi. Yung panyo na ipinupunas ko sa luha ko habang ipinagpe-pray ko siya. Oh, grabe ha. So, ready na kayo for the message? Okay, the reason why I consider this message because I believe sa LCM, ang masasabi nating direction ay ang pag-aasawa. Ngayon, si Lola, ang sabi niya sa apong magpapakasal, Apo, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na kapag ka napaso ka, iluluwa. Yung mga nagbaliwala sa wisdom ni Lola na yon, di ba? Na-realize nila na may punto pala yung sinasabi ni Lola. May mga relasyon ngayon na talagang gustong putulin na. Di ba? Sa kabila ng pumasok na sila sa tinatawag nating kasunduan ng kasal. Kaya kung ano-ano na iimbento ng mundo na talagang to the point na sisirain yung God's design. Divorce dito, divorce doon, annulment dito, annulment doon, legal separation. Kung ano-ano tinatawag na ang goal lang, sirain yung relasyon only because para sa kanila, hindi nag-work. So it is very possible na ikaw ay makapag-asawa pero hindi ka masaya. Diba? Ito po ay isang paalala doon sa mga magsi-50 na pero hindi pa nakapag-aasawa. So, ikarangal nyo pa rin. Kaysa naman doon sa, oo nga, nakapag-asawa ka kaagad, pero kung tatanungin ka, gusto mo na talagang tapusin ang lahat. Yung iba nga worse, hindi gustong tapusin ang lahat. Ang gusto niya, tapusin na yung kanyang napangasawa. And that is, I believe, hindi tama. Kaya kung naiisip niyo yan, wag na wag. Okay? Hindi pa pala kayo nag-aasawa, ano? Yung iba sa inyo mag-aasawa pa lang. Yung iba naman, kaya naman tawa ng tawa, kasi gustong mag-asawa. Di ba? Naalala niyo yan? Di ba? Tawa to ng tawa. Siguro gusto mo nang mag-asawa. Minsan, napaka-shallow eh. Mga kapatid, pag inaral nyo ang Biblia, ang pag-aasawa ay napaka-sensitibo at sagradong bagay. Ha? Sensitibo kasi pag nagkamali ka, ang laki ng damage. Sagrado sapagkat ang Diyos ang nagpasimula nito. Kaya ang aking pong appeal sa inyo ngayon o challenge ngayon, choose to be merry when you marry. Piliin yung maging masaya. Tingnan nyo si PNG. Ngayon pa lang, oh. Sinasabi ko palang kinikilig na eh. Amen, amen ka dyan. Ikaw din naman, Preacher June, talagang... Ang ikinakaba ko kasi, baka pagkatapos ng ating mensaheng ito, baka makaisip ng mag-asawa na kaagad yung iba kasi napakaganda ng tatalakayin natin. Siguro, itutuloy na lang natin sa part 2 ng ating fellowship, ha? Okay. Okay na ba sa inyo yun? O gusto nyong...
Okay. Sige, madali naman akong kausap ha? Makinig tayo sa matalinong hari na nabuhay sa lupa. Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Verse number 22. At hihilingan ko kayo sa sabayang pagbasa. Proverbs chapter 18, verse 22. Loud and clear, with understanding, all together, please read our text with me. Okay, ready, begin. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. For the second time, kayo lang, ready, begin. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 and verse number 4. Hebreo 13 at talatang 4. Hebrews 13:4. Ready? Begin. Please consider yung first part. Marriage is honorable. Paano mo ikararangal yung buhay mo kung ikaw ay mag-aasawa tapos gulo lagi? Kung ikaw ay mag-aasawa na talagang parang laging komplikado ang bawat sitwasyon. Na kung kayo'y mag-aasawa na hindi mo maikwento sa iba dahil hindi ka masaya. Mga kapatid, mga minamahal, young people, consider this message because I believe ito ay very helpful kung ating papahalagahan ngayong hapon. Anong title natin? Choose to be merry. M-E-R-R-Y. When you marry. M-A-R-R-Y. Diba? So, yun ang ating piliin. Piliin nating maging masaya kapag tayo ay nag-asawa. Let us pray. Dakilang Diyos, umaasa po ako na muli po sa aming pagtitipong ito, bawat isa ay mayroong kaisahan ng puso na pinapupurihan ka, pinararangalan ka, at kinikilala ka. Dahilan upang pakinggan po namin ang iyong salita sa iyong magiging pagtuturo at hamon sa bawat isa sa amin. Lord, please empower me. Lord, please fill me with your Holy Spirit, O God. Guide me and give me wisdom. At hiling ko po na ang bawat makikinig ay makinig ng buong ingat na talagang ang determinasyon ay ang mai-apply ang matututunan. Salamat po sa mga nag-spearhead ng activity na ito para sa mga kabataan. Maasa po ako ng iyong basbas sa aming gitna. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So yung love, courtship, and marriage ay masasakupan ng topic natin ngayon. In fact, ang ganda ng pinaka-theme, the greatest love of all. At alam natin na kung merong pinakadakilang pag-ibig, ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Laging kong sinasabi, aminin natin ang totoo, that we being human, it is not our nature to love. Hindi natin likas yun. Ang likas natin, makasarili. Ang likas natin, nakasentro sa ating sarili. Makalaman, makamundo, yan ang usapang pangtao. Sa usapang pag-ibig, ang Diyos ang may akda ng pag-ibig. At sa Biblia, sinasabi that God is love. And the greatest lover is no other than God. And the love of God is unconditional. Just try to imagine, mga kapatid, kasi ang kalimitan sa mga tao, magmamahal ng mga lovable. Ang iibigin natin, yung bang napakadaling mahalin. Pero yung pinatunayan ng Diyos sa usapang pag-ibig na ang tao sa ating makasalanang likas, na ang tao sa ating rebuilding katayuan sa Kanya, ang sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. At anong klaseng pag-ibig yan? Immeasurable, incomparable, and incomprehensible. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And in John chapter 15 and verse number 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. It is very important to establish this very thing, that the greatest love of all is the love of God. So ngayon, pag nag-uusap tayo kasi ng pag-ibig, alam na natin ito sa mga lessons, sa mga activities na kagaya nito, na ituturo po yan na ang usaping pag-ibig ay may iba't ibang kahulugan. Meron pong pag-ibig sa relasyong mag-ama o magkakapatid. Meron pong pag-ibig na sensual o fleshly. Ito yung sinasabi nilang eros or erotic kind of love. But of course, bilang Kristiyano, ang ating pong kinikilala na pinaka mataas na antas ng pag-ibig ay ang agape love. Okay? So meron pong phileo love, meron pong, di ba, eros or erotic love, at meron pong agape love. At yun po ngayon, ang gusto kong sentrohan natin, mga kapatid. Kasi ang pag-aasawa, Diyos ang may akda niyan. Sabi ko sa kasal, God is the one who invented, initiated, and instituted marriage. Talagang mula sa unang taong kanyang nilikha, niliwanag na disenyo ng Panginoon. It is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Kaya it is good for all of you to understand na kung Diyos ang pag-uusapan, mula pa sa pasimula ng paglikha niya ng tao, walang problema na magnais ka, maghangad ka, na ikaw ay makasumpong ng mapapangasawa. At ang sabi ng Bible, through Solomon, he or whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. So, magandang naintindihan natin na yun ang marriage. Ang marriage, invento ng Diyos yan. Ang marriage, pinasimulan ng Diyos yan. Ang marriage, pinangasiwaan ng Diyos yan. Kaya ang pattern natin hindi dapat maiba. Pero saan magsisimula? Kaagad ba? Kasalan? Siyempre dapat magsimula sa usapan ng pag-ibig. At kapag totoo ang pag-ibig, dadalhin ka sa pangliligaw. At kapag ikaw ay mangliligaw, sana handa ka sa pag-aasawa. So hindi tama na walang pag-ibig, mag-aasawa ka. Hindi rin tama na nanliligaw ka, wala ka naman palang planong mag-asawa. O, palagay ko, dito pa lang, pasok na tayo. Diba? Kaya, young people, you better be careful because hindi ka magiging masaya sa pag-aasawa kung ikaw ay hindi susunod sa gabay ng salita ng Diyos. So, ang una nating pag-usapan is the truth about love. Ang katotohanan patungkol sa pag-ibig. Tingnan po ninyo ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. The Apostle Paul emphasized to them the importance of love and the superiority of love. Kung gaano po kasupremo o kasuperior yung pag-ibig na ang punto niya, kahit gawin mo ang lahat ng bagay, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. At kahit mayroon ka na kakayahang napakatindi, higit sa iba, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. Now, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 13, ang matututunan natin patungkol sa katotohanan ng pag-ibig. At dito, kaya ko sinasabing makinig kayo. Hindi ngayon nagkatinginan. Hindi ngayon nagkakursunadahan. Kala mong gulpihan, ano? Nagkakursunadahan. Dalawang klase kasi yung nakukursunadahan eh. Yung isa nakukursunadahan, kaya niligawan. Yung isa nakukursunadahan, kaya ginulpi. Di ba? So dahil nasa LCM tayo, doon tayo sa isang panig. Tama po? So tingnan nyo ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, and I believe this chapter is very familiar sa lahat sa atin. Particularly kung matagal ka ng Kristiyano. Pero ito bang familiar na chapter na ito? Sa pagsusuri mo, sa usaping pag-ibig na sinasabi mo, yung katangian ba niya, yung katotohanan ba ng pag-ibig ay hayag sa buhay mo?
Tingnan nyo ang sabi ng verse number 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, that is the other term or word na ginagamit sa salitang love, I am becoming a sounding brass and a tinkling cymbal. Anong idea nun? Puro gulo lang, puro ingay lang, walang mensahe. Walang malinaw na mensahe. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So, pag tinignan nyo yung context, ito, ginamit ni Paul na rebuke doon sa mga magagaling nga, pero nagpayabangan. Mga may kakayahan, pero ginagawa sa pangsariling kapakanan. So that is why he emphasized to them the importance of love. And it is good for all of us to understand if what love really is. Ano ba talaga yung pag-ibig? Di ba? So, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So, doon sa unang 3 verses, ipinakita ni Apostol Pablo na kung wala ang pag-ibig, yung mga ipinapangahas ng tao, walang kabuluhan. Walang kwentang magaling ka, pero walang pag-ibig. Walang kwenta, di ba, na ikaw ay palabigay ng hindi ayon sa pag-ibig. So everything must be done with charity. Dapat gagawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Pagdating doon sa last verse ng chapter 13, ang sabi niya, and now abideth faith, hope, charity, these 3, hey, but the greatest of this is charity. So, konbinsido? Konbinsido kayo na napaka-importante sa usapang Diyos at usapang maka-Diyos ang pag-ibig? Di ba? Isipin niyo po yung sabi ng unang 3 talata. Ang sabi po, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ang sabi po, I am nothing. Ang sabi po, it profited me nothing. Therefore, huwag mong baliwalain ang pag-ibig. Ngayon, tayo, dali-dali nating magsabi. Lalo na kung pumaporma tayo, I love you. Yung weight ba ng salitang I love you? Nararamdaman ba? May timbang ba talaga kapag ka sinasabi mong I love you o nakagawian mo na lang? So it is always good to make sure that when you say to a specific person or particular person, I love you, make sure na alam mo yung sinasabi mo. Ngayon, para hindi kayo madaya, maganda pag-aralan natin to. Dahil baka mamaya yung pumoporma sa iyo, I love you ng I love you, pero bagsak sa sinasabi ng usaping katotohanan ng pag-ibig. Okay, verse number 4 tayo. Verse number 4. Verse number 4. All right. Charity suffereth long. Ako, puno na ako sa iyo. Nainis na ako sa iyo. Charity suffereth long. Diba? Kaya ang tama, kung mahal mo, alam mo, matagal pa akong maiinis sa'yo. Ibig sabihin, marami pa siyang pwedeng gawin na matitiis mo dahil nagmamahal ka eh. Diba? So ang sabi, charity suffereth long and is kind. Hindi po pwede na sasabihin niyang mahal ka niya, pero nilalamangan ka. Sarili lang niya, iniintindi niya. Pag nagmamahal, may kagandahang loob, mga kapatid. Envy at not. Okay? Charity vaunteth not itself. It's not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So makikita nyo how the Apostle Paul gave weight sa usapan ng pag-ibig.
Kaya maraming naghiwalay na mag-asawa. Sa totoo lang. Kasi hindi totoo yung pag-ibig. So let me now share with you the truth about love. Love, number one, is sincere. Diba? Kaya sabi niya, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Yung pagmamahal daw, wala dapat halong pagkukunwari. Ha? So, ibig sabihin, pagka nagmamahal ka, dapat magpakatotoo ka o totoo ka. Hindi nang bobola ka lang. Hindi yung pinaiikot mo lang. Hindi lang applicable to sa lalaki. Kung ikaw babae, hindi mo naman talaga mahal, huwag mong paikutin. Huwag mong pasahin. Huwag mong paglaruan. Mga kapatid, ang puso ay hindi laruan. Huwag mong gawing bola ang puso ko. Bakit? Na pinaglalaruan mo. Yeah? Di ba? Pagka totoong nagmamahal, sincere. Kung ikaw ba naman, matuklasan mo, na niloloko ka, tapos ang lahat, mga kapatid. Kaya, the truth about love, love is sincere. Okay? And love is sacrificing. Binasa ko na sa inyo and then ipino-point out ko na lang. If we will put understanding, sa sinabi ni Apostle Paul very clear na ang truth about love, love is sincere and love is sacrificing. Kaya pag inalam nyo po yung mga kwentong pag-ibig, di ba, minsan masasabi nyo, love moves. Kala mo, horror no? Kanta pala yun. In a mysterious ways. Kasi magtataka ka na mula north, mula north, yung isa nasa south, pero pinagtagpo ng pag-ibig. Walang takot pagka nagmamahal. Handang suungin ang lahat. Hahamakin maging pangit. Makamit ka lamang. Di ba? Diyan ko po pinabagsak si Ma'am Maris ninyo. Di ba? Marisa, nalalaman kong ako'y hindi nararapat. Sa akin mong kagandahang hanga ang lahat. Subalit yaring pusong palibasay sadyang tapat. Harangan man ang patalim, ay hindi mo masisindak. Dito na. Isipin nyo, ha? Sabi ko, kasi wala akong magawa Talaga nung nakita, ang mutyang ito'y sakdal dilag na kay ganda, na kung tawagin ng marami, ang magandang si Marisa. Si Marisa isang mutyang mayaman sa katangian, at ang kiniyang ganday, pambihirang karilagan. Buhok niya na may alon, na parang tubig sa batisan, sing itim ng luksang gabing, walang buwang naglalamay. Nakita? Di ba? Kita nyo? Buti hindi ako sinagot kasi sabi ko, harangin man ng patalim, ay hindi mo masisindak. Aba, ang tindi ng pandak. Di ba? Hindi nasisindak kahit na pandak. Minsan kasi, sinasabi mo nagmamahal ka pero wala kang handang tiisin. Kaya nga pagpasok natin sa courtship, ang idea ng courtship, alam nyo kung ano po yan, manunuyo ka Hindi yung preskong-presko ang dating mo. Guwaping ako, ha? Buti, ikaw ang niligawan ko. Ikaw din, ha? Pag-isipan mabuti. Kapag ka nililigawan pa lang kayo, hindi na handang magsakripisyo para sa inyo, paano pa pag napangasawa nyo yan? Diba? Paano pag nakuha na kayo niyan? Kaya kahanga-hanga talaga yung kayang gawin nung talagang nagmamahal. Diba? Kahit nagmamahal ang pamasahe, pupunta yan from Santa Mesa to Caloocan. Walang.
kahit mausok ang mga sasakyan, walang usok na magpapatigil dyan. Kasi alam niya ang kasabihan, Norman is an island. I need somebody. I need somebody. Di ba? Ang bira naman. Parang ikaw ang bidang-bida sa mensahe ko, ah. Oo. Gusto mo ba si Pastor Jason naman? Kasi sa totoo lang, hindi naman masamang pinag-uusapan yan eh. Ang pangit lang yan, wala ka pa sa tamang gulang, ito na kaagad ang... Di ba? Kaya pag nagka-counsel ako, yun ang unang tinitingnan ko, wala ka pa sa tamang gulang. Yung iba naman, ay, tingin ko okay lang kasi ikaw naman na nasapat ng gulang, di ba? Yung iba naman, ako na nagbubuyo kasi sobrang gulang na. Di ba? Ang pagmamahal, sacrificing yan. Kaya, hahanga kayo eh. Sa kayang gawin ng isang taong nagmamahal. Siguro bago sa ligawan, di ba? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Sincero ba yan? Sincero? Bakit umulan lang, hindi ka attend? Bakit nainitan lang, hindi ka attend? Bakit ang gaang-gaang ng hamon, sinusuko mo kaagad? Kung sincero ang pagmamahal mo, kung totoong pagmamahal yan, handang magsakripisyo yan. Kaya lagi kong ginagamit na example sila Nanay Lita, isipin nyo, naikabiti. Pati prayer meeting umaattend. Samantalang tayong lalapit natin sa church, may sasakyan pa tayong maayos. Easily. Hindi natin ipinaglalaban. Patunayan nating mahal natin ang Diyos. At ang totoong pagmamahal, sacrificing. Lipat natin uli. Balik sa ligawan. Balik sa Kung talagang mahal mo, handa kang magsakripisyo. Di ba? Importante yan. Ang tindi ng mga sinabi dito, suffer it long. Di ba? Bear it all things, endure it all things, hope it all things. Yun yung sinasabi ng Bible. And then thirdly, the truth about love, love is stable. Matibay kapag totoong pagmamahal yan. Kaya pagka pinag-usapan ng love, mga kapatid, una, ito ay matapat. Ito ay mapagtiis. At ito ay matibay. Hindi po pwedeng sasabihin mo, mahal mo, hindi mo handang ipaglaban. Di ba? May mga mister talagang mahal nila, hindi lang nila handang ipaglaban. Handa pa nga nilang ipaglaba eh, di ba? Pero tatandaan nyo hindi nyo ipinaglalaban yung mali. Ang ipinaglalaban yung tamang pagmamahal. Kasi baka mamaya kaya ka pinipigil, 15 years old ka pa lang, puro relasyon na kaagad ang iniintindi mo. Di ba? Hindi, dahil in love ako, matibay ako, walang makakapigil sa akin. Ay, grabe, ang tibay ng pagmamahal. Hindi lang yun, ang tibay din ang mukha mo, baon lang. Baon mo lang, hindi mo kayang i-provide eh. Di ba? Manliligaw ka? Meron dapat procedure. At yun ang tatalakayin nating pangalawa. So, ang unang binigyan natin, yung perspective, the truth about love. So, let us consider now the procedure. And this is actually about the teachings. Teachings on courting. Interesado ba kayong maturuan kung paano manliligaw? No. Alam nyo, pag pinag-usapan natin ng procedure, may lalapit sa akin, may mag-approach sa akin. Sasabihin nila, Bishop, Bishop! Ano yun? Ako, Bishop. Ukutusan kita, ano ba yun?
biglang kukutusan eh, no? Oh. Sabi niya, Bishop, kasi po may... ang ganda-ganda niya, Bishop, ang ganda-ganda niya. Diba? Kamukha siya ng lola ko, Bishop eh. Grabe, ano? What a compliment, ano? Oh. Alam niyo, pag kami nagpapaalam sa akin, hindi ako yung tipo ng pastor na right away. Hindi pwede. Diba? Ako yung pastor na ang una kong tanong, alam ba ng magulang mo yan? Diba? Sa tamang procedure, prayer. Ha? Pray mo muna. Tapos, parental consent. Tama? Tapos, pastor's advice. Ha? Parental consent and pastor's counsel. Counseling ng pastor. Ha? Yan ang procedure. Prayer. Ha? Prayer in the name of Christ. Ayan, alliteration natin. Prayer in the name of Christ. Diba? Parental consent and pastoral counseling or counsel. Paano yan? Hindi ba ang sabi sa Proverbs, chapter 3, verse number 5 and verse number 6? Sabay-sabay nga. Ready, begin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, ano sabi? Sino yun? Before anyone else, you should acknowledge God first. In all thy ways. Kasama ba ligaw doon? So kasama yung courting. Pag hindi ka natuto ng tamang courting, di ba? Pag hindi ka nag-court ng tama, pag nag-asawa ka, sa court kayo magkikita. Bago si nanay, bago si pastor, siya muna. Pray in the name of Christ. Amen? So you, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kasi may tendency tayo being human by sight eh. Ikaw ba naman, tayo ka nga siyan. Tayo ka. Lapit ka kay Lolo Bishop. Isipin nyo, kung ganitong kahawig ko, masisisi nyo ba yung iba? Niniwala ka ba? Huwag pakainin ito mamaya, ha? Yung iba kasi, pagka na-apektuhan na ng sight, wala na eh. Nakakalimutan ng daanin sa panalangin. Lalaki, bago ka manligaw. Di ba? Na-approach mo na kaagad eh. Hindi mo pa tinanong kay Lord, Lord, is He your will? Kalooban mo ba siya, Panginoon? Alam mo naman sa sarili mo yun, na nagandahan ka lang. Di ba? At dahil nagandahan ka, wala na, hindi ka na nag-consider ng tamang procedure. Right away, pumorma ka na kaagad. Alam niyo po, walang panalo yun. Pag hindi ka sinagot, talo. Pag sinagot ka at mali, talo rin. Kaya mahalaga yung consultation eh. Mahalaga, in all your ways, acknowledge Him. Huwag ganda lang. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, humanap kayo ng pangit at ibigin yung tunay. Hindi ko naman sinasabing ganon. Ba't ka hanap ng pangit kung may maganda naman? Bakit sasagot ka sa pangit kung may pogi naman na darating? Di ba? Pero minsan, ang problema ng mga Kristiyano, mali ang pagtingin sa pogi. Oo.
Alam niyo po ba, kahit maganda, pag pangit ang ugali, nakakapangit din. Ha? Kahit pogi, pag pangit ang ugali, nakakapangit din. Oh, yung pangalawa, encouragement naman to. Na kahit ang pangit mo, pag maganda ugali mo, nakakapogi din. Oh. Oy, mamaya, lapit kayo ha. Bishop, thank you sa words of encouragement ha. Ako po yun. alam ko naman po, alam ng lahat na ako yun eh. Yun sinasabi nyo. Hindi may kasabihan tayo, di ba? Beauty is in the eyes of the beholder. Ngayon, kung 7 na nagsasabi, maniwala ka na. Maniwala ka na kung 7 na nagsasabi. Oo, kasi sa Biblia, 2 o 3 lang eh. Thy thought shall be established. Ito, 7. Di ba? Hindi tsamba yun. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y kumonsulta muna sa Diyos? Pag may natipuhan ka, kasi tao ka eh. Natural lang hahanga ka, kasi ang ganda niya talaga eh. Natural lang hahanga ka, kasi good looking talaga siya eh. Pero baka mamaya, nahandong ka lang sa good looking, nakalimutan mo na yung mga given, sabihin nating considerations ng salita ng Diyos. Kasi kung beauty lang, beauty is vain. Diba? But the woman that feareth unto the Lord, she shall be praised. Yun ang hanapin natin. Yung ibinigay ng Diyos na talagang katangian o quality ng isang magandang maging asawa someday. Lalaki man o babae. Diba? Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, kahit sa mga missions natin, alam nyo po yan. Na ako yung pastor na hindi yung typical, na right away kontra ka agad, na para bang mali ka agad. Hindi. Pag-pray natin. Di ba? Pag-pray mo munang mabuti. Tapos kapag ka nagpipray ka, talagang siya nilalagay ng Panginoon, di susunod na tayo. Paalam mo sa magulang mo. Kasi kadalasan, lahat ng mga bagay na hindi mo maihayag, hindi ka nagpapaalam, doon pa lang, hindi na masaya. Di ba? Hindi na masaya. Magiging masaya ka ba na may ligaw ka, hindi alam ng magulang mo? Na anytime, pag nalaman ng magulang mo, alam mo may problema kayo? So kaya, yun ang lagi kong sinasabi, hindi ako yung tipo ng pastor na pinag-aaway ko yung pastor at magulang. Di ba? Hindi mo dapat pamiliin ng mga miyembro kung magulang ba o pastor. Hindi. Dahil parehong itinuro ng Diyos yan na dapat igalang. Wala pa ang pastor, may magulang ka na. Kaya hindi po ako sang-ayon doon sa mga pastor na parang naging kakumpetensya ng magulang and because of that, yung mga magulang mismo na i-consider nila na hindi tama. Ang magulang at ang pastor ay dapat magkatuwang sa buhay mo. Kaya both of them should be appreciated. You need to appreciate them both, your parent and your pastor. Ngayon, kahit sino sa kanila, paano po yun? Ito gusto ni pastor, ito gusto ng parent ko. Yan po ang magiging problema ko ngayon. Doon ka sa pinakapangunahing rule. Yung gusto ba ng pastor mo, yun ba ang kaayon ng gusto ng Diyos? Yung gusto ba ng parent mo, yun ba yung kaayon ng gusto ng Diyos? So, it is not the issue kung parent mo o si pastor. Ang issue dito, sino ba sa kanila? Kahit kailan di dapat pinag-aaway yung magulang at pastor. Sasabihin mo sa magulang mo na kaya ko lang naman po hindi magawa yung gusto nyo, Nay. Kaya ko lang naman po hindi masunod yung gusto nyo, Tay. Hindi ho dahil sa pastor ko, kundi pag tinitignan ko po, yung Diyos mismo, ang sabi po niya, ganito ang dapat. Siyempre, pag sinabi mo sa kanya, kontra po si pastor sa gusto nyo, Nay. Unhealthy kasi yung nanay mo nagalit sa pastor mo. So kaya ang napakagandang procedure sa usapan ng panliligaw, kumonsulta ka muna sa Diyos, magpaalam ka sa magulang mo, at magpagabay ka sa pastor mo. Hindi benepisyo sa iyo yun.
na yung pastor mo na kaya binigay ng Diyos para gabayan ka, para bantayan ka, para alalayan ka, para turuan ka, patago ka sa Kanya, hindi ka makapagsabi sa Kanya, di lugi ka. Tingnan niyo po yung mga young people, tingnan niyo po yung mga nasa relasyon na alam ng pastor, alam ng magulang. Enjoy na enjoy nila. Diba? Sariling lesson to ha, direct siya sa Bible yan. Hindi po ako kontra sa aklat, kaya lang mas matibay pag Bible. In all thy ways acknowledge Him. Pray. Diba? Pray in the name of Christ. Parental consent. And pastor's guidance or counsel. Napakalaking benepisyo yan pag napapayuhan ka ng pastor. Kaya sana yung mga young people natin, huwag nyo ikakatwirang. Busy po kasi si Bishop eh. Siyempre natural na busy ako. Kaya nga busy shop eh. Di ba? Busy shop. Oh. Pero message away lang ako eh. Di ba sabi ko sa inyo? Di ba? Kahit AM, i-PM nyo ako. Walang problema. Sa technology natin ngayon, napakadali ng communication. Alam yan ng mga nasa relasyong tama. Na hindi ko dinadahilan yung pagka-busy ko para hindi kayo bigyan ng atensyon. So, tingin nyo, malaki may tutulong nito? Oo. Kasi kapag ka ikaw ay kumonsulta na sa Diyos, syempre, yun ang pinaka masasabi nating safe. Safest way na humakbang tayo is in-acknowledge muna natin ang Diyos. Ito mali yun, nanligaw ka. At saka ka magpe-pray, Lord, niligawan ko siya, Lord, Itanong mo muna kung kalooban niya. May nakita ka, Lord, ang ganda niya, Lord. Baliktad kami, ang ganda niya. Tapos ako, ang ganda niya. Minsan, yun napipigilan tayo. Kaya alam, baka hindi niya ako magustuhan. Huwag mo munang problemahin kung magugustuhan ka niya o hindi. Kasi yun ang una mong pinoproblema eh. Di ba? Gusto ko siya, ang ganda niya, ang pogi niya. Gusto ko siya, kaya alam, matipuhan niya kaya ako, magustuhan niya kaya. Huwag, hindi yun ang unang problema. Ang unang dapat problema mo, kalooban ba siya o hindi? Yun ang una. Kasi merong mga kayakan na katanaw, kasi nga lagi ka nagpe-pray, Lord ipakita mo po sa akin kung sino yung kalooban mo para sa akin. Ang problema minsan pag nakita, Lord, alam ko hindi siya, Panginoon, hindi siya na by sight. Seek God. Seek the will of God. So, may natutunan tayo? Tapos huwag kang manliligaw kung kailan may worship. Maling procedure yon. Tapos pag nasa church, sasamba ka. Hindi ka manliligaw. Sa church, mga kapatid, worship, not courtship. Uy, doon ako upo sa likod niya. Pag nag-forward siya, susunod rin ako. Maamoy ko man lang ang buhok niya. Kasi dapat yung magiging, di ba, partner mo, hindi dapat distraction sa iyo yan. Kaya nga sabi ko, pasok yan eh. Napaka-safe pag kami pastor na nagpapayo sa iyo. Alam niyo, kasarapan kapag kayo talagang open sa pastor niyo, naku, katulong niyo pa siya. Binibigyan ka pa nga ng budget, minsan date mo. Di ba? Mahalaga yun. Healthy yun. Masaya yun. Okay? So, sa usapan ng perspective, natutunan natin yung truth about love. Sa usapan ng procedure, binigyan pansin natin yung teachings
on courting. Diba? Pangatlo, yung proposal. Ito naman yung time for marriage. Ang ganda. Tuwan-tuwa ako nung ilagay ng Panginoon sa ako. Sabi ko, ganda nito. Kaya excited na ako eh. Gustong-gusto ko nang may share eh. Kasi solid na solid to mga kapatid. Truth about love. Kasi love, courtship, and marriage tayo eh. So yung tatlong yun, inisa-isa ko. Sa usapan ng love, kailangan matutunan natin yung truth. Sa usapang courtship, kailangan matutunan natin yung teachings. At sa usapang marriage, kailangan matutunan natin yung time. Di ba? The perspective, the procedure, and the proposal. Oh, ganda. Hindi masaya pagkaligawan lang. Yan ngayon ang magandang pag-ugnay natin. Hindi ka pa pala handa eh. So sa usapan ng time, kailangan readiness. Diba? Pagka pinag-usapan ng pag-aasawa, dapat handa ka. Diba? Pinag-iipunan yan. Tinatrabaho yan. Pinaplano yan. Kaya importante sa usapan ng time, yung readiness. Diba? Dapat secured ka na. Dapat ready ka na talaga. Kung pwede nga, mas maganda pag nag-asawa ka, hindi man sarili nyong bahay, meron na kayong, diba? Yung makakabukod na kayo. Hindi mag-aasawa ka tapos idadagdag mo sa pasanin ng magulang mo. Di ba kaya nga sinasabi yun eh, and a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Now, simple ano lang to. Di ba? Simple observation. Hindi ba yung lalaki nag-asawa? Yung babae nag-asawa? Bakit hindi sinabing and a man and a woman? Diba? Shall leave their father and mother. Bakit ang sabi doon? And a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Bakit? Kasi hindi maganda na yung lalaki. Kasi, di ba, yung idea ng whoso findeth a wife. Bakit ang makikita nyong concept, kaya ang tama yung yung kaugaliang Pinoy. Na yung lalaki ang nanliligaw at tumahanap ng mapapangasawa. Okay? Mga babae, darating yan. Yes. Hindi naman masama na kung may gusto ka, mag-pray ka sa Diyos. Hindi. Di ba? I mean, applicable sa both sides. Kasi tao ka rin eh. Kahit bababae ka eh. Siyempre natural lang na kahit babae ka, may hahangaan ka. Maring hinahangaan mo siya dahil sa looks niya. Maring hinahangaan mo siya dahil sa faithfulness niya. Maring hinahangaan mo siya dahil very useful siya. Maring hinahangaan mo siya dahil sa dedication niya. So there's nothing wrong with that. Kaya pasok ka sa procedure. You pray to God. Kasi sa pagpipray mo, di ba? Pwede ka maging open sa parent mo. Nay, babae lang ako pero crush na crush ko po siya. Sabi nung nanay mo, crush ko din siya, anak. Para sa'yo. Nagre-react ka agad kayo eh. Di ba? Kaya lang, anak, magtanong ka kay pastor kung ano ba tamang gawin. Hindi yung para kang si Gabriela silang, bakit? Ang karapatan ng lalaki, pantay-pantay tayo. Hindi po pwedeng lalaki lang ang manliligaw. Mga kapatid, Biblia to eh. Ang sabi, whoso findeth a wife. So parang naglilid doon sa idea na lalaki talaga ang, tapos lalaki yung unang nilikha na binigyan ng mapapangasawa. So kaya kumbaga doon pa rin tayo.
At huwag kang mag-alala. Kasi ang tingin natin, dihado tayo eh. Yung lalaki, pwede nilang ligawan lahat ng magustuhan nila. Ikaw may gusto ka na dahil babae ka. Parang bababa pagka-babae mo kapag ka ikaw ang nag-take ng move. Di ba? Sabi ng Bible, even the king's heart is in the hand of the Lord. If you will just pray, God can move His heart na siya pa rin. Di ba? Ayan na, lumapit na sa akin. Lord, iba talaga ang power ng prayer. Ayan na siya. Di ba? Sabi niya, sis, pahiram naman ng pera mo. Baka... dahil positive ka, Lord, simula na to. Kasi isipin mo, dami namin, ako hiniraman niya. Di ba? Positive eh. So, ang point natin, mahalaga, dahil sa disenyo ng Diyos, ang sinabi ni Solomon, whoso findeth a wife, it means to say na yung lalaki ang nakadisenyo, nahahanap ng mapapangasawa. Okay? Pero wag kang humanap ng mapapangasawa nang hindi ka pa handa. Sabi ko nga, kung baon pa lang, hinihingi mo sa magulang mo, yung pa lang, pagpapakita na hindi ka handang mag-asawa pa. Di ba? Kung nag-aaral ka at nai-istorbo ka sa pag-aaral mo, hindi blessing. Ecclesiastes chapter 3. May tamang panahon sa lahat ng bagay. So, importante yung time. Sabi nung iba, Pastor, Bishop, pabor po ba kayo doon sa long engagement? Naalala ko nung panahon namin yan, yung slam book. Diba? Who is your crush? What is love? Are you in favor with a long engagement? Why? Diba? Tapos may mga nagpapakatalino at nagde-definite. Mga kapatid, pag sinabi mong okay ang long engagement, gaano ka long? Paano yung nakita nating long engagement pero hindi nag-work? So long engagement is not a guarantee that the relationship or yung, di ba, marriage ay magsasaksi. Hindi yun. It is always the go signal of God. Like in our case, nung ako nag-pray, nung ako nanligaw, mga kapatid, ang hinahanap ko, hindi naman girlfriend. Ang hinahanap ko, mapapangasawa. Okay? And then, of course, guided ng prayer, kilala mo yung tao, huwag niyong isipin, nagkataon lang maganda si Ma'am Maris nyo. Pero kung ganda niya ang pag-uusapan, di dapat noon pa lang, siya na. Di ba? Pero hindi, it is the leading and guidance of God. Kaya sabi ko, kung sasagutin mo ko, di ba, dapat kasado ka na. Kasi ang hinahanap ko, mapapangasawa, hindi. Mga kapatid, hindi ko na siya pinabayaang magpaliwanag. No. Ibang-iba pag time na ng Panginoon. Dibawa, nasa ministry ka, talagang hirap nun eh. Yung nag-iisa ka sa ministry, kailangan mo talaga ng helpmate. Kaya kung may kinikilo sa inyo, diba? Dapat makita nyo na may panahon. Tapos yung itadrain. Kaya yung idea ng readiness, sa usapan ng maturity yan eh. In all aspects. Mentally mature, emotionally mature, physically, di ba? Sa age, di ba? Tapos yung spiritual, higit sa lahat, di ba? Yun yung, mark the perfect man. For the end of that man is peace. Pagka hindi, for the end lang ang mangyayari. Hanggang doon ka lang. Oo. So napakahalaga na talagang dapat ready ka. Second, dapat responsible ka. Yun yung time na talagang pag-aasawa na ang pwedeng pag-usapan if you are really ready already. Diba? Ngayon, kung paghuhubad lang ng sapatos at paglalagay lang sa lalagyan, hindi mo kayang gawin. Diba? Ang
ibig sabihin, sarili mo lang, hindi mo mabuhay, hahanap ka pa ng isasama mo. Ang tawag doon, damay. Pag tumagal yan, lamay. Diba? So make sure na pagkapapasok kayo at entrada kayo sa pag-asawa, ready kayo. And then responsible. You should be ready and responsible. And most of all, reliable. Mga lalaki, makinig kayo sa akin. Yung tunay lang, yung tunay lang. Hindi magandang kalalaki mong tao, hindi ka mapangahawakan. Sana pag sinabi mong ikaw ang maglalaba, panindigan mo. At pag naglaba ka, ayusin mo. Di ba? Dapat pagka merong bagay na talagang sinasabi mo, ako ang bahala, pwede na siyang kumampante sapagkat mapangahawakan ka. Ano ngayon ang tip ko sa inyo? Kung ngayong ligawan pa lang, hindi mo mapanghawakan, mag-isip-isip. 1, 2, 3. Diba? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo ba na ang pinakamabait na moment o pinakamabait na stage ng lalaki, courtship, courting stage. Gagawin ang lahat. Nagiging paborito niya yung paborito mo. Ay, pink ba ang paborito mo? Pareho tayo. What ako? Accident. Hindi ko incidents eh. Di ba? Tapos mahilig ka rin sa Korean movie. Pareho tayo. Compatible tayo. Kaya nga sabi ko, kapag ka lalaki, babae, exactly, compatible, delikado. Di ba? Baka magkita kayo sa parlor. Agreement than compatibility. Kasi yung babae sa babae na walang exactly compatible, yung lalaki at babae pa na totally magkaiba. Medyo, di ba? Kaya nga sabi ko, now is the best time for you to really enjoy the given time of God before you enter into marriage. Bago ka mag-asawa, pagganahin mo naman yung divine yung discernment mo. Pag-attend lang sa church, hindi ba? Paggawa lang ng mga gawaing bahay, yung tagal-tagal na, hindi nagtatrabaho. Anong hinahanap ko pagka pinakasalan ko to? I hope na natuto kayo sa mensahe natin. Love, courtship, and marriage. Diba? Sa proper perspective o divine perspective, the truth about love, ang pag-ibig, ano dapat? Sincere, sacrificing, and stable. Amen? Nakaugnay pa rin yan. Reliable yun eh. Okay. Pangalawa, sa usapan ng procedure, yung teachings. Teachings on courting. Ano dapat? Pray in Christ. Di ba? Pray to Christ. And then parental consent and okay. And then, ang panghuli natin, time for marriage. The proposal. Ayan. Hindi ba, yun din ang tawag doon sa pagka mag-aasawa na, yung biglang luluhod sa iyo yung will you marry me? Di ba? Yung itatanong mo doon sa babae, will you marry me? Aapurahin mo ba ako? Di ba? Yun yung idea eh. So napakaganda. Ang ganda, the proposal, yung time. Kasi naniniwala ako, hindi ang disenyo ng Diyos, ligawan. Pansinin niyo po ho, may mga ilang instance like yung panunuyo, di ba? Yung panunuyo. Pagka lalo niyo yung istorya nila Jacob, di po ba? Pero yung talagang specific na teaching ng Bible sa courting, kung titignan niyo po, parang wala naman detalyadong
Di ba? Kasi nga, ang disenyo ng Diyos, hindi naman boyfriend and girlfriend. Kasama yon. Obligado lang na dadaan ka doon. Parang si Joseph at saka si Mary. Yung engagement period nila, yung betrothal stage, di po ba? Siyempre po, hindi naman kaagad kasalan sa idea ng magsasama kaagad. No, dadaan talaga doon. Pero ang sinasabi ko, ang pinaka-ultimate goal is to face the Lord in His altar. And then, to have the exchange of vows na ipapangako nyo sa isa't isa till death do you part. Magsasama kayo. Because you are very sure and secure. Dahil sa una, malinaw sa iyo ang pag-ibig. Diba? At ginawa mo ang tama. Naligawan. At hinintay mo yung time ng marriage. May tanong? Natuto kayo, mga kapatid? Very applicable ba? Yung Biblia po ba talaga? I hope na pakinabangan natin to. Ha? Tayo tayong lahat.